30 puntos ang kinamada ni Jalen Green sa kanilang laban versus Spurs kanina. Nakapukol siya ng 8 sa field out of 16 sa 3-point line, 7 sa kanyang 13 binitawan. Medyo tumahimik si Green nung nakarang season at meron nga ring mga usap-usapan noon na baka siya'y masasapawan na ni Alperen Sengun bilang main player ng Rockets. At yan ho'y sinabayan pa ng pagkuha ng Rockets kay Fred VanVleet. Somehow, sa labang ito ay ipinamalas mismo ni Green na siya pa rin yung main man sa Rockets, siya pa rin yung bida. Mahalaga kasi na gumagawa ka ng ingay at ipinapakita mo na ikaw pa rin talaga yung in charge sa iyong kupunan. Definitely, mahirap nang bumagsak yung value, mahirap nang maging sidekick, mahirap nang masapawan. Hindi pa ito ang katapusan dahil magsisimula pa lang yung panibagong NBA season at yan ang malaking pagsubok ngayon kay Jalen Green ang ma-maintain ang mga numerong iyan. Hindi rin nagpauli itong second-year player ng Denver Nuggets na si Julian Strouter. Sa kanilang laban kanina versus Minnesota, ito'y tumala ng 33 points at pinangunahan niya nga ho ang kanilang kupunan sa kanilang panalo. Murray 25 points, Porter Jr. 16 points. Isa itong magandang senyales para sa Nuggets dahil kahit papano mayroon silang mga option pa sa kanilang bangko na isalpak sa kanilang rotation. Take note na sila'y nawalan ng ilang mga role player and key player. Kahit papano nandito si Strouter handang mag-step up para sa mga naiwang responsibilidad na yun. Humanga si LeBron sa kanilang rookie sa Dalton Connect pagkatapos na ito'y gumawa ng ingay kanina. Ginulat ba naman niya ang mundo ng basketball sa kanyang performance mga idol? 35 points ang kanyang kinamada. Nakapukol pa siya ng 3-pointer kanina para maipuwersa ang laban sa overtime na siyang nagresulta nga sa kanilang pagkapanalo. Ito ang si Kinect ang gagawa ng diferensya para sa Lakers sa panibagong NBA season dahil yan sa wala naman silang kinuhang bagong manlalaro, wala silang ginawang malaking pagbabago. Kaya sa ngayon itong si Kinect ang magiging diferensya sa kanilang lineup, kumbaga ang magiging X-factor. Sa kabilang banda, kahit na tumala si Bronny James ng 2 points and 2 rebounds, nagkaroon naman siya ng magandang plus-minus. At ngayon, siya ay nagkaroon ng plus 17. Ibig sabihin niyan ay maganda ang kanyang impact sa kanyang mga kasama at kanilang na-outscored ang kalaban kapag siya ay nasa loob ng court. Isang malaking katanungan kung makakatanggap ba ng extension si Moses Moody bago sumapit ang deadline sa October 21. Malapit na ano? Kung mapapansin nyo sa ngayon ay ginagamit talaga siya ni Coach Steve Kerr sa mga laban nila sa preseason at yan ho'y magkakaroon ng factor sa kanilang ibibigay na kontrata o extension sa kanya. Ayon sa kanilang NBA insider na si Anthony Slater, ang Golden State Warriors ay mayroon ng nakaplanong framework sa kanyang extension. Kahit na wala pa man talagang in-offer, pero ayon sa impormasyon ng kanilang NBA insider, ang deal na ito ay maglalagay kay Moses Moody na pwedeng sumahod ng $12 million sa next season. Importanteng manlalaro itong si Moses Moody sa Golden State Warriors at kitang-kita naman kung ano ang kanyang magagawa, diba, para sa kanila. At yan ho'y proven and tested na sa preseason. Kaya mahalaga ang mga stats niya ngayon dahil sa October 21 na ang deadline mga idol. Kung hindi naman sila magkakasundo sa isang extension, definitely magiging free agent siya sa susunod na off-season. Para sa inyo, sa mga fans ng Golden State dyan, deserving ba si Moses Moody na mabigyan ng extension? O maghihintay na lamang ito sa panibagong kontrata na ibibigay sa kanya? Ano ang komento ninyo?